Lahat ng iniisip mo, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng ginagawa mo ay bunga yan ng iyong paniniwala. Bunga ang lahat ng yan kung paano mo kinukontrol ang buhay mo. Hindi mo man alam ang bawat kilos mo, hindi mo man sinasadya kung paano mo minamaneho ang buhay mo. Nagtutulak yan sa desisyon mo. At ang iyong desisyon ay siyang naghuhulma kung ano ka ngayon. Kung mas pinapahalagahan mo ang pera kaysa sa simpleng kaligayahan mo, maaaring magkakaroon ka nga ng mamahaling gamit, pero wala ka namang pangmatagalang kaligayahan sa mga bagay na yon. Alamin mo kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Damhin mo kung ano ba talaga ang gusto mo, kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Isipin mo kung ano kaya ang mangyayari kung mas pahalagahan mo pa ang pag-ibig kaysa sa pera. Baguhin mo ang pagmaneho sa buhay mo. Isentro mo ang iyong buhay sa tamang direksyon. Kung ikapit mo ang 10 bagay na ito sa buhay mo, mas madaragdagan pa ng halaga ang buhay mo. Ang 10 bagay na ito ay opinyon ko lang. Pwede mong dagdagan ng sarili mong opinyon. O kung may nalalaman ka pang pwedeng idagdag. Number 1, pahalagahan mo ang iyong kalusugan. Para sa mga taong nagkakasakit ngayon, marahil ang pagbawi ng kanilang lakas at sigla ang nasa top list nila. Tayong lahat naman, may sakit man o wala, nangangailangan tayo ng sapat na lakas at humiling na sana'y palagi tayong malusog. Kung wala kang sapat na lakas, paano mo makakamit o magagawa ang mga bagay na gusto mo? Bigyan mo ng halaga ang kalusugan mo dahil ito ang magbibigay sa'yo ng sapat na enerhiya upang makayanan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Make the value of health a priority in your life by learning what daily nutrition and exercise is best to fuel your body. Number 2, pahalagahan mo ang pag-ibig. Lahat naman tayo ay umiibig. Habang inulit-ulit nating ginamit ang salitang ito, parang hindi na natin naiintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Kapag sinabi nating pag-ibig, hindi ibig sabihin na para lang ito sa magkasintahan. Ito'y para rin sa iyong pamilya, para sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, para sa mga paborito mong bagay o pagkain, para sa passion mo at sa mission mo sa buhay. At higit sa lahat, pag-ibig para sa Diyos. Ibig sabihin, wala nang butas dyan sa puso mo dahil napunan na ito ng pag-ibig. Hindi na makakapasok ang galit at puot sa loob mo. You could also experience love in yourself, by yourself. Ano kaya sa palagay mo ang mababago kung pinapairal mo ang pag-ibig sa buhay mo? Number 3, pahalagahan mo ang pagpapasalamat. Yes, gratitude closes the door of negativity. Para sa'yo, gaano kaya kahalaga ang pagpapasalamat? Gaano kaya kahalaga ang maayos na pamumuhay? Karamihan sa atin ngayon, gigising na lang na cellphone ang hinahanap. Magbukas ka agad ng application. Parang nakalimutan na ng karamihan na blessing ang paggising nila. Dahil buhay pa sila, nakakalimutan nila na may Diyos pala. Ibang bagay ang hinahanap nila sa halip na magpasalamat muna sa may kapal. Wala namang bayad kung tayo magpapasalamat. Di ba? Pero bakit mahirap gawin? It takes nothing but gives you more power. May magbabago kaya sa buhay mo kung marunong kang magpahalaga sa mga bagay na meron ka? Sa mga bagay na nakamit mo na? Subukan mong pahalagahan ang mga bagay na nasa sayo na. Tingnan natin kung ano ang positibong maidudulot nito sayo. Number 4, pahalagahan mo ang kabutihan. Hindi ba't napakasarap mabuhay sa mundong puno ng kabutihan? What if less judgment and more respect? What the world would certainly look like. Huwag kang manghusga sa sino man dahil hindi mo alam kung ano ang nasa puso nila, kung ano ang nasa isip nila. Nakikita mo lang ang panlabas nilang anyo, pero hindi ang tunay nilang pagkatao. Napapansin mo ba kung gaano kagaan ng loob mo kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo? It feels good to be kind because it is right to be kind. Ano kaya ang magbabago sa buhay mo? Ano kaya ang magbabago sa mundo kung kabutihan lang ang kakalat mo? Number 5, pahalagahan mo ang katapatan. Gumawa ka ng tama. Magtrabaho ka ng maayos kahit walang nakatingin sa'yo. Gumawa ka ng kabutihan nang hindi mo ipagsasabi. Gumawa ka ng tama
na ikaw lang ang nakakaalam. Halos lahat ng mga tao ngayon ay gagawa ng kabutihan at ipinopost sa social media. Para saan? Para lang sumikat? Para lang may pumansin? Para lang masabi na mabait kang tao? Ano bang sabi ng Diyos? Basahin natin ang Mateo 6:1. Tiyakin ninyo na hindi pakitang tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Alam ko namang naintindihan mo ang talatang yan. Yes, don't do something good with publicity in mind. It's such a powerful value that not only makes a difference in your own life, but also sets a powerful example to all those close to you. It brings honesty and trust. Ano kaya ang kaibahan sa pagiging tapat at hindi? Malinaw na may malaking pagkakaiba. Number 6, pahalagahan mo ang pagbibigay. Bilang tao, nilikha tayo ng Diyos para matutong magbigay. Hindi ibig sabihin na pera lang ang pwedeng ibigay natin. It means that you can give your unconditional love to other people, to serve selflessly. It's better to give than to receive, for what you give is returned. Pero hindi dahil may gantimpala sa pagbibigay, ay magbibigay ka na rin. Hindi yan ang dahilan na magbigay ka. Magbigay ka nang walang hinihinging kapalit o hindi naghihintay ng balik. You give because that's your nature. You give because you love to give. Hindi ka pwedeng magbigay nang napipilitan ka lang. Huwag ka na lang magbigay kung ganun ang nararamdaman mo. You give naturally. Hindi ba't napakaganda kung ganun? May pagbabago kayang mangyayari kung hindi mo ititiklop ang mga palad mo? Number 7, pahalagahan mo ang kaunlaran. Lahat ng tao ay umuunlad, lumalaki, tumatanda. At ang pag-unlad mo ay galing sa karanasan mo. Galing sa mga natutunan mo sa iyong buhay. Galing sa kabiguan mo. Galing sa mga nakamit mo. Galing sa intensyon mo. We are wired to grow. Ang pagiging maunlad sa buhay ay hindi ibig sabihin na para tingalain ka, para masabing mataas ka na sa ibang tao. Bagkus, ito ang paraan para makatulong ka sa mga taong nangangailangan upang matulungan mo ang mga taong nasa ibaba. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko kanina? Be kind and compassionate and be willing to give freely. It's about becoming the greatest version of yourself. Not just for yourself, but for others. That's what we call selfless love. Hindi ba't napakasarap umunlad sa anumang aspeto ng buhay? Number 8, pahalagahan mo ang kapayapaan. Kapayapaan sa mundo. Kapayapaan sa buhay. Kapayapaan sa kalooban mo. Alam mo ba kung paano mamuhay ng payapa? Yung hindi ka na naghahangad ng maraming bagay. Mas mabuti pang mag-isa kaysa sa may kasama kang toxic na tao sa buhay mo. Mas mabuti pang manahimik na lang kaysa sa makipagchismisan, makipag-inuman, makipag-unahan, makipagpasahan ng mga negatibong salita. Wala tayong mapapala sa mga gawaing yan. Makakamit mo lang ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtahimik at huwag nang makialam sa napakaingay na mundo. Maingay na nga, idadagdagan mo pa. Gusto mo ba ng mapayapang buhay? E di matuto kang tanggapin ang tunay mong pagkatao at tanggapin mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Number 9, pahalagahan mo ang lahat ng koneksyon mo. Pahalagahan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak, at lahat ng tao. Take care of them more than yourself. It is called selfless love. By taking care of them more, you will send a signal to God that you are already filled with love and that people will love you even better. Give them your complete presence. Make them better. Motivate them. Inspire them. Tulungan mo silang makaangat sa buhay. Tingnan mo sila na lumakad palayo habang nakangiti dahil sa kabutihang ay pinapakita mo sa kanila. Hindi ba't napakasaya na malaman nating may napapasaya tayo? Number 10, pahalagahan mo ang iyong kaligayahan. Aminin mo man o hindi, kaligayahan lang naman ang hinangad mo dito, di ba? Bumibili ka ng mga bagay. Para ano? Para maging maligaya. Ginawa natin ang ating kagustuhan upang tayo sumaya. Pero tayong lahat ay magkaiba ng paraan para maging masaya. Ang iba ay pera ang nagpapasaya sa kanila.
Hindi naman natin sila masisisi. Pero hindi lang naman pera ang naghatid ng kaligayahan sa buhay mo. Uulitin ko, hindi lang pera. May ibang bagay pa. Nakakapagpadali lang ng buhay ang pera. Pero hindi ito nagdudulot ng pangmatagalang kaligayahan. Magkaiba ang kahulugan ng nakakapagpadali at tunay na kaligayahan. Ang pera ay nakakapagpadali, pero hindi nakakapagpasaya ng walang hanggan. Temporary lang. The more money you have, the more you want more of it. And your wants can never be fulfilled. Hindi ka na makukontento. Real happiness is already within you. Real happiness is your own choice. Dapat masaya ka na dahil malusog ka pa rin. Dapat masaya ka, nabuhay ka pa rin. Mahalin mo ang lahat ng bagay. Mahalin mo ang lahat ng tao. Dapat masaya kang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa'yo. Dapat masaya ka na dahil may nagawa kang kabutihan sa mundo. Dapat masaya ka na dahil tama ang mga pinagagawa mo. Dapat masaya ka na dahil may naibigay ka pa rin sa mga tao kahit walang kapalit. Dapat masaya ka na dahil lumalawak na ang iyong kaalaman. Dapat masaya ka na dahil mapayapa ang iyong buhay. Dapat masaya ka na dahil pinahalagahan mo ang lahat ng tao o bagay. Dapat masaya ka lang palagi kahit anuman ang mangyari. Magsaya ka palagi. Bakit? Dahil ang lahat ng to ay lilipas din. Meron pa akong ipakita sa inyo na halimbawa na related sa topic natin ngayon. Sa nakikita niyo po ngayon, isang white background at may napakaliit na maitim na tuldok. Pero kapag zino-zoom in natin ito, syempre, lumalaki. Kapag zino-zoom in pa natin yan, may ilalaki pa yan. Kung ayaw natin itong pansinin, kung hindi tayo nakapokus sa tuldok na ito, parang wala lang. Di ba? Hindi siya disturbo sa atin. Katulad din ito ng problema natin. Kahit napakaliit ng ating problema, palagi natin itong zino-zoom in. Palagi tayong nakapokus sa problemang yun. Bakit sobrang bigat ng buhay mo ngayon? Dahil ba sa ginagawa ng ibang tao? Siguro, minsan, di ba? Pero madalas, kasalanan natin. Kasi masyado nating pinapansin ang problema na hindi naman big deal. Dahil sa palagi tayong nakapokus sa negatibong side ng buhay, sobra na rin tayong nahihirapan. Hindi na natin nakikita ang solusyon. Kaya ang maipapayo ko po sa inyo, huwag po nating i-zoom in ang mga problema natin. Alam ko na hindi tayo pare-pareho ng problema. Valid naman ang emosyon mo. Pero ang punto ko lang ay ayokong mahirapan ka. Kasi kung ano yung pinagpukusan mo, lalaki yan. Kung ano yung iniisip mo palagi, maa-attract mo yun. Kagaya rin ng positibo. Kung lagi mo itong zino-zoom in, yan din ang lalaki. Yan din ang maa-attract mo. Kapag nababalot ka ng negatibo, hindi mo makikita ang mga positibong nangyayari sa paligid mo. Kaya baguhin mo ang iyong pananaw. My dear friends, give yourself a break. Okay? Taking a break can help you step back from a problem and avoid mental blocks. Hindi lang problema ang nasa buhay mo ngayon. Hindi lang mga pasakit. Hindi lang mga hamon sa buhay. Marami ring mabubuting nangyari na hindi mo napansin. O napansin mo, pero mas mabigat pa rin para sa'yo ang problema. Kaya binaliwala mo ang blessings. Kung marami ka mang utang, mag-focus ka kung paano mo mababayaran. Mag-focus ka kung saan mo gagamitin sa wastong paraan ang pera na inutang mo. Lawakan mo ang iyong pangunawa. Kahit ang dami mong problema, sana ay mapansin mo rin na buhay ka pa rin ngayon. Think about it. Many people die at a younger age. You should always be grateful of what time you have and what you have left because there's no promise of tomorrow. Ang punto ko lang, habang buhay ka pa, may magagawa ka pa. Oo, hindi rin matatapos ang problema habang buhay tayo. But isn't it amazing na may purpose tayo sa buhay? Kaya kahit napakarami mong utang, kahit pagod ka na sa kakatrabaho, kahit naiiyak ka na sa bigat ng buhay, sana mapansin mo rin na araw-araw kang gumising. Life is beautiful. No matter how tough life can get, it's still the best and wonderful gift a person can have. Life is a blessing. For sure, may magko-comment na naman na kaya ko rin nasasabi ang mga ito dahil wala raw akong problema. May mabibigat din akong problema na dinadala ko ngayon pero walang nakakaalam.
Problems approach us every single day in our life. Some are worse than others, but they are all one and the same. They are problems. Problems suck. Just about everyone agrees on that part. Problems make life more difficult, cause more problems, and on top of that, they are pretty unpredictable. Pero wag nating katakutan ng problema. Wag tayong magpatalo. Dapat tayo ang nagkukontrol ng ating buhay, hindi ang mga problema natin. Marami akong problema ngayon. Hindi pa rin stable financially. Napapagod din ako sa trabaho. Nauumay minsan sa takbo ng buhay. But do you know why I'm still happy? Kasi hindi ko yung tinitingnan bilang problema. Because for me, there are no problems. Only challenges. Parang laro lang. Di ba? Marami tayong nilalaro. Card games, board games, video games. We enjoy them because of the many challenges. But we would never label the challenges as problems. Life is a game full of challenges. Embrace challenges. And remember, the only problem we have is that life is not going how we think it should. So give up such expectations. Kaya nga hindi na ako nag-i-expect Pero ginagawa ko pa rin ang lahat ng plano ko para sa ikakabuti ng aking kinabukasan. Pero nilet go ko ang outcome. Isipin mo lang lagi na marami mang hamon sa buhay. Marami pa rin ang pagpapala. God blesses us even though we don't deserve it. These blessings can be found in many areas of life, including spiritual life, circumstances, and practical needs. Tingnan natin at pansinin natin ang mga pagpapala. Count on all your blessings that God has so gratefully granted you, no matter how small it may seem now, because once you lose it, it is then that you tend to realize the actual worth of it. Kung gusto mong maging masaya, tanggalin mo ang malaking itim na tuldok na nakabara sa mata mo. Lumalaki ang tuldok na yan dahil sinuzoom in mo. Siguradong matatalo ka kung natakpan ng problema ang utak mo. Paano ka makakapag-isip ng maayos niyan? Nasa sayo ang choice. Pwede kang maging masaya at pwede ka rin maging malungkot. Ikaw ang may hawak ng desisyon mo. May nakita akong image na mas masaya pa ang tao na nasa third place kaysa sa taong nasa second place. Bakit kaya ganon? Kasi yung nasa third place, wala siyang expectations. Hindi nga niya iniisip na ma-third pa siya. Ini-enjoy na lang niya ang laro. Bakit hindi masaya ang taong nasa second place? Isang hakbang na lang, first place na siya. Kasi nababother ang isipan niya dahil sa kakaisip sa nauna sa kanya. Hindi na siya nakapokus sa finish line. Nakapokus na siya sa taong nasa harap niya. Kita mo ba ang diferensya? Nasa ugali mo yan. Nasa pananaw mo yan. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, baguhin mo ang pananaw mo. Baguhin mo ang pag-uugali mo. Sometimes, we just have to deal with the fact that life doesn't always go our way. We just have to remain positive. As I've said, let's not take these blessings for granted. Matuto tayong magpasalamat sa Diyos at doon tayo makakaramdam na tayo'y panalo na sa buhay. Nagiging masaya ang tao, hindi dahil sa mga bagay na nakamit niya, kundi kahit wala siya ng mga bagay na yon, nagpapasalamat siya kung anong meron siya ngayon. Kaya yung maliit na tuldok na hinalimbawa natin kanina, huwag niyong i-zoom in yun. Huwag niyong i-zoom in ang problema upang makita mo rin ang solusyon. Take a step back. Taking a step back means withdrawing from something to gain clarity and to gain an understanding of the bigger picture. When you take the time to do this, it allows you to move forward in the right direction. If you're too focused on your problems, it can create stress and anxiety, which leads to breakdowns. Alam ko kung gaano kahalaga ang pera. Mahirap maging masaya kung walang pera. Money can contribute to happiness, but it's not the only factor that determines how happy someone is. Real talk yan. Maaaring hindi alisin ng Diyos ang ating problema, pero babantayan o iingatan niya ang ating kakayahang pangkaisipan bilang sagot sa ating panalangin. Matapos manalangin, baka mapag-isip-isip nating mapanganib pala kung nagpapadaig tayo sa kabalisahan. Iba din kasing mag-isip ang mga tao Gusto maging mayaman kaagad. Lahat naman tayo gusto maging ganon. Sa kabilang banda, kung positibo tayo, maitutuon natin ang ating isip sa mga bagay na magpapagalak sa atin. Kapag nagkaproblema tayo, huwag na huwag nating ihihinto ang ating magandang kaugalian sa pagsamba. Sa katunayan, panlaban sa lungkot ang kasiyasiyang mga gawain. Sinasabi sa atin ng Diyos na masisiyahan tayo sa regular na pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Maraming ibinibigay sa atin ng Diyos
na nagdudulot sa atin ng kagalakan. Ang pangako niyang ililigtas tayo ay talagang nagpapasaya sa atin. Ano man ang nararanasan mo ngayon, alam nating gagantimpalaan ng Diyos ang mga marubdob na humahanap sa Kanya. Huwag po tayong magpapatalo sa negativity. Alam na natin na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang inaalala mo, yun din lagi ang susulpot sa buhay mo. Kapag nakapokus ka sa sakit, lalo kang magkakasakit, lalo kang manghihina. Kung ano yung iniiwasan mo, yun pa ang lagi mong makikita. Tama si Deepak Chopra. Sabi niya, whatever you put your attention on becomes energized. Whatever you take your attention away from dwindles. So try to fill your awareness with various things that brighten your mood. When was the last time that you have faith in good things? Marahil sasabihin mo, nag-isip naman ako ng positibo, pero negatibo pa rin ang nangyayari. Nag-iisip ka nga ng positibo, pero hindi ka nag-focus sa positibo. Minsan hindi rin darating agad ang magandang inaasahan mo. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Sa ibang salita, malaki ang nagagawa ng pananaw. Ang pagiging negatibo ay uubos ng lakas na kailangan mo para maayos o maharap ang iyong sitwasyon. Kapag lagi kang negatibo, mapipighati ka at laging masama o malungkot ang araw mo. Pero kapag nakapokus ka sa mga bagay na positibo, magkakaroon ka ng mabuting puso at magiging masaya pa nga. Nasa sayo ang pagpili. Ingatan mo ang iyong pananaw, gaya ng pag-aalaga mo sa isang hardin. Bunutin ang mga mapanirang damo ng pagiging negatibo. Magtanim ka ng mga binhi ng pagiging positibo at lagyan ng pataba ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga gawaing magpapasaya sa'yo. Mag-aani ka ng positibong mga bunga na magpapaligaya sa buhay mo at patutunayan nito na talagang malaki ang nagagawa ng pananaw.